Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga baga ang kalugod-lugod sa Kanya? Ang tuwirang magpakababa at magpakatotoo, at di kahiya ang naging pagkakasala. Kundi sa kapwa ay katuwa-tuwa, sapagkat hahamakin kanila. Subalit mapalad ka, anak, na di mo'y kinahiya ang iyong magiging gawa at naging gawa. Kaysa kapwa mong walang nilalathala, kundi ang mabuting ginagawa, kalugod-lugod ka sa pananaw niyang tuwiran. Kaya't patuloy mong gawin ang pag-asa at patuloy niyang pagkakaloob sa iyo ang ligaya. Marami ang kaganapan sa buhay ng tao na hindi kayang ipaliwanag paanong nangyayari ito. Subalit marami ang nagaganap sa tao, siyang may gusto, siyang namili sa buhay niya. Ngunit mapalad nga ang nagkamali at naghanap ng matuwid at itinama ang kanyang pagkakamali. Kaysa mga taong ang pananaw sa kanilang sarili ay napakagaling at puro tama ang gawa. Sapagkat wala ngang nalilihim sa Ama, batid niya at tarok niya ang laman ng isip at damdamin ng bawat isa. May kayabangan o wala, may kataasan o kababaan, tarok na tarok niyang lahat. Mainam na ang sa kanya'y nagpapakababa. Kaysa sa pananaw niyang kanyang kapwa, doon siya nagpapakitang mabuti. Sa pananaw ng Amay, siya'y masama. Mga mahal, katawa-tawa lang sa ibabaw ng lupa sa mga anak ng Amang dakila ang mga taong sa kanya ay humaharap na tuwiran at nagsisisit nagpapakababa. Subalit, kung sinong mahamak, siyang maraming sala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maliwanag ang katotohanan na kung hindi siya puspos ng Espiritu, hindi niya kayang isiwalat ang nakaraan sa buhay niya. Hindi rin niya ganang katauhan, sinong magyayabang sa kanyang mga kamalian. Sinong isisiwalat niya ang kanyang kasalanan at para lang ipagyabang at magmalaki pa. Walang nagyabang sa kanyang kamalian at kasalanan sa harap ng kapwa niya isisiwalat. Kundi ang katotohanan niya unay pagsuko at pagpapakababa. Kaya't kung paano sumusuko ang tao, kung paano siya'y nagpakababa, umasa ka, anak, patuloy kang tanglawan ng liwanag at patuloy mong kamti ang gala. Pagharian kayong lubos. Ilan kaya sa mga anak mo, Ama, ang tulad niya, na totoo ang tinuran at di nagtago ang damdamin? Kaysa mga anak mong kapag tinatamaan at nagsasalita ka ng totoo, nagiging masama sa isip at damdamin nila. Yun baga ang katotohanan sila'y nasa sayo? Yan ang pawang katotohanan, wika mong hindi sila sayo, sapagkat ayaw nilang tinatamaan at tinutuwid sila. Sapagkat di ka magsasabi ng pang-uuto sa tao, at lalong hindi mo sasabihin ng utuin sila, kundi ang lahat ng kamalian siyang sasambitin mo upang kung pagtutuwid ay marinig nila, pag nilayan ang ginagawa nilang hindi tama. Subalit sadyang ganyan nga, Ama ko, ang tao sa mundo, mamagpaimbabaw sa gawang kalikuan, tinatagong mainam. Akala ng tao ko ang lahat na sinasabi niya ay tama't tumpak. Subalit ang hindi nila batid, kapag nagmamalabis at nagkasamang yabang, hindi na ito para sa iyo, kundi ito ay sa sanlibutan na. Yamang tinuran mo ang marapat aking Ama, ang nakikipagtotoo at tapat sa iyo, ibigay mo ng tuwiran ng galak sa puso nila, upang gayon ay mapatutuhan ang ikaw nga ang galak at ligaya. At kung papaano nga nakikipagtotoo ang mga anak mong tapat, patunayan mo sa kanila ang higit na marapat, na tunay ng gawa mong ay walang hindi masisiyahan kung ikaw ang tatanggapin
sa kanilang buhay ay maghahari at manginibabaw. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ikaw rin ang nagturan. Walang malapit na di malalayo, walang malayo na di malalapit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mayroong anak na kapag sinabihan mo, ibabalik sa iyo yung sinabi mo. Mangangatwiran pa na, hindi po ba ganito naman, ganon. Isa kang magulang na kaya mo sinasabi sa kanya yung tama para maituwid mo siya. Pagkatapos sasabihin niya, nasa tama naman po ako. Hindi lamang sa magulang yaon at sa anak, maging sa tao. Lalo na kung may karunungan at kaalaman ng pagbatid sa kanya, hindi mo na maitatama ito sapagkat alam niya marunong na siya at may alam na siya. Ngunit gaano ba kalalim at katotoo ang ginagawa ng tao? At kung sasabihin naman ng tao, tunay kang magaling, ikaw nang totoo at ikaw nang tama. Tanging Ama pa rin ang nakababatid kung sinong nagdaramdam at hindi. Tanging Ama pa rin ang nagsasabi ng katotohanan at nakatatarok kung sino ang nilalaman ng isip at damdamin ng mga nilalang. Kaya, ang nasa katapatan at nasa katotohanan, mananahimik lang. Hindi magbibigay ng anumang pagbabalik sa tinuturan niyang, ako ang tama, ako'y pakinggan mo. Kundi ang sasabihin niya, sulong, ipagpatuloy mo ang alam mo at mananahimik ako sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal, kayo. Hindi lahat ng tao natututo, natatama sa mali ito. Mapapalad ang nagpakababa at inalam niya ang kanyang gawa at nang nasuri niya ay isinuko niyang ganap. Purihin niya ang Ama sapagkat di ganang damdamin niya ang naghari sa kanya. Subalit, kay saklap ng magaganap sa mga taong ang kapatid nila ay hinahamak at ang palagay nila silang tama at ang kapwa nila ang mali ang gawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Walang tamang husgado at tamang timbangan, maliban ang Ama na lumikha ng buhay. Gumawa ng katotohanan, nagbigay ng katapatan, naghayag ng aral upang pagnilayan ng taong nilalang. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Simple lamang po na masuri mong nasa katapatan at katotohanan ka. Sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, hindi lumuluha ng lumuluha ang iyong mata. Hindi nahihirapan ang kalooban mo at hindi nalilito ang isip mo. Yun ang patuto ng Amang nasa sa kanya ka. Subalit kapag nalilito at dumadating yung mga ano-anong mga iniisip mo at nahihirapan ang kalooban mo, wala ka sa kanya. Itaga niyo sa bato. Kaya yung mga anak niyang lingkod na nakikipagtuto, nakakalaban kahit anong mga pinagdaraanan. Sapagkat siyang nagbibigay ng kapayapaan pagdating ng gabi, tulog. Kapag ginising, may gagawin. May kaukulan sa kanya. Subalit pagkatapos nagampanan ng kanyang tungkulin at gampanin, patag na naman. At siyaon ang malaking kaibahan ng tinamong grasya sa Ama. Kaysa doon sa mga nagsasabing kilala ko ang Panginoon, ako'y pinapayapa niya, ngunit hindi totoo. Sapagkat kung pinapayapa, disinsan, hindi nakapagsasalita ng kung ano-ano sa kapwa. Hindi nakapagbabahagi na ganito, sa Ama lang magsasabi. At sa kanyang kapwa, na alam niyang tapat at totoong katulad niyang nakikipagtotoo.
Buhay ba ang Ama? Kaya't puminsan ng salita ay humahaba, lumalawak sa taong walang pangunawa. Subalit sa taong nakakaabot ng unawa, napuputol na, hindi na humahaba. Sapagkat tinanggap na pagdaka at hindi na lumawig ang hindi mabuting pangunawa. Buhay ba ang Ama? Kaya napapatotohanan ng Ama sa mga anak niyang siya ay sumasa kanila, hindi nag-iisip sila ng masama sa kanilang kapwa. Ano man ang nakita nila, nakatitig lang sila. Ngunit walang humahabing salitang haka-haka sa kanilang diwa. At niwala rin tumatanin na hindi tama at mabuti sa kalooban. Yan ang sinyalis, mga mahal ko, na nasa biyaya na kayo ng pagpapala ng Ama, ng kanyang banal na espiritu ng kabanalan at katotohanan, sapagkat di na kayo marunong magparata. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kaya't pagtatakhan ka ng kapwa mo, paano niyang nakakayanan yon? Paano niyang nasasabi yon? Sapagkat hindi nga paniniwalaan kung hindi niya nataranasan. Ang maniniwala lang doon sa kanyang sinasabi, yung kapwa niya gayon. Kaya't sa ibabaw ng mundo, maraming linilisyaan at nakakalisya sa tama. Lilisya nila ang tama, lumilisya sa tama, sapagkat ang kanilang tinatahak ay hindi pa matuwi. Ngunit sa palagay nila ay nasa tamang daan sila. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, kundi ko'y tutura ng pawang katotohanan. Sinungaling ang sa inyo'y nasa harapan. Subalit ng dahil katapatan at katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Walang magiging tapat at makatotohanan ng tao kung hindi sa espiritong nasa sa kanya. Kaya't kung paano nasa kanyang espiritu ng katotohanan, ang naghahari ay liwanag na totoo mula sa Ama. Kaya't hindi siya mapapaniwala ng nasa dilim at hindi at tuwirang tatanggapin ng lito, gulot, masama ang kaisipan. At yan ang isang sinyalis na pawang katotohanan. Kaya't ang Kristo na kadiretso sa tungkulin at gampanin, walang inalantana, walang sinalang-alang, kundi ang Ama. Tao kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paanong sasabihin kabanalan kung may kasamang kasinungalingan? Paanong sasabitin kabanalan kung may kapaimbabawan? Paanong sasabihin sa katotohanan kung mali ang katotohanan na siyang ginagawa? Mga mahal, tanging Ama lamang ang nakagitna't, nakasentro't, nakambabaw, nagmamasid, nakikinig. Kaya't siya lamang ang huhusga, hahatol kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May mga bagay na ginagawa ang kapwa-tao nila na totoo at tama, na nakikipagtotoo. Subalit, maraming haka-haka ang kapwang hindi totoo. At yan ang pawang katotohanan. Hindi ka magkakahaka-haka sa iyong isip kung nasa katotohanan ka. At hindi ka magpaparatang sa iyong isip kung nasa katapatan ka. Subalit kung ikaw ay hindi pa totoo at hindi lubos ang pagtanggap mo, maraming pumapasok sa isip mo ang paratang sa kapwa mo. Mga mahal, yan ang katotohanan na totoong nagtitiwala sa Ama't naniniwala. Sapagkat ang pagtitiwala at paniniwala mong binuhay niya sa iyong isip at damdamin, yun ang nagpapatibay na siyang suma sa iyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sinong dinadaya ng taong manlilinlang? Di ba't ang kanyang sarili? Kaya't masaya ngayon, nakakatawa, mamaya'y nakalungkot ang kanyang puso at isipan. Subalit ang nasa katotohanan, may pinagdaraanan man, hindi lubos ang hirap at sakit, sapagkat ang Ama ang nagtatawid. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Marinig, kung tuwiran nga lamang tapat kayo, makikita nyo ang katotohanan, matitigib kayo ng kasiyahan. Subalit kung lahat ng ginagawa ay kapaimbabawan, kung sinong may gawa
siyang mahihirapan. Kung sinong may dala, siyang mabibigatan. Sapagkat kung sinong nagtanim, siyang mag-aani. Kung anong ginawa mo, sa iyo ay ganti. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Hindi na ito may lalathala sa banal na libro, kung di pawang ibibigay ang katotohanan ng Ama. Kaya't maghintay kayo mga tao, kung totoo tapat kayo, at mulat ang mata nyo, masasaksihan nyo salita ng Ama. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang taong magsisiwalat ng totoo, walang taong magsisiwalat ng banal. Kaya't kung nasa kabanalan ng tao, hindi mag-iisip ng masama sa kapwa-tao. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang taong mapagpaimbabaw, siya ang papailalim ng Ama. Sa kanyang kalikuan, siya rin magtatamasa ng kaparusahan. Ama, sinambit mo ang marapat sa harapan nila. Mga nakarinig ng totoong pag-uulat mo'y matitanto nilang ito. Ikaw ay yaon, gayon ka Ama ko. Sapagkat ang salita mo'y di tulad nila, kaya't marapat pag nila yan ang naghahanap sa iyo at nakikipagtotoo. At kung dadayain nila ang mga sarili nila, sino nga ang dapat na mapunta sa iyo? Wala ni isa kahit ano, sapagkat hindi papariyan ang may butot laman, kundi ang papariyan sa iyo, yaong ibinigay mo, pinahiram sa tao, na hindi nila batid, yaong iyong espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nung kang pagtawanan ka ng kapwa mo, hamakin ka't durhan ka pa. Kung nasa puso mo ang Ama mo, kibit balikat ka lang tao. At iyahain mo sila kung sinong sa iyo ay gumawa nito, at hintayin mong siyang gumanti, hindi ikaw bilang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang Ama, buhay ba ang Ama? Paano mo napatotohanan ng salita ng Diyos mong tinatawagan ay buhay at totoo? Kung pagkatapos mong pinag-aralan, binasa mo ito, nilimot mo. At kung nalimutan mo at pagdakay gumawa ka pa ng hindi tama para sa Kanya, sinong dinaya mo tao? Ngunit at pasubali, kung narinig mo lang at hindi mo nabasa, ngunit ninamnam ng puso mo, tumagos hanggang kaloob-looban mo, siyang naghari sa iyo. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya nga't ang totoong nakikinig at nagsasabuhay ng aral niya, nagbabago. Subalit yung hindi totoo pa, kunwari lamang, ngayon ay bago, mamaya hindi na. Diyan mo masusukat ang totoong tao, kahit sinong kaharap at kahalubilo, naroroon pa rin ang kanyang daladala. Naroroon pa rin ang kaloob sa kanya, hindi lumiligwak parang tubig sa timba. Dahil may apaw, tumapon ang laman. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, diyan sinusukat ng Ama ang ginto kung puro sa pagdarang niya sa apoy upang hubugin at patatagin at patibayin. Pagkatapos ng lahat, kaalkibat ay tibay, sapagkat siya ang nangibaba. Mga mahal, kung tunay na kayo sa Ama, ang mga nararamdaman ninyo, ilalagak nyo sa Kanya. Sapagkat batid nyong hindi kayo ang bubuhay at hindi ang kapwa nyo. Ang mga sakit nyo, ibatid nyong hindi kaloob niya. Kaya't hindi nyo ipagdaramdam o ipaninimdim ito. Lalong hindi nyo katatakutan kundi ito ilalabanan. Sapagkat batid nyo sa Kanyang buhay. Ngayon, mga mahal ko, kung tunay na mamamatay na kayo, kahit sino pang lapitan at hanapin nyo, hindi na mabubuhay kayo.
Patotoo lamang may takda ang lahat. Subalit kung totoong may tiwala at totoo kayo, kung bawat araw na umuusad ay may hiningat, may lakas ka pa, iuukol mo sa Kanya. Hindi kung anong-anong iniisip sa isip mo. Tao, pawang katotohanan ng tinuran ko. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga't may pinatutupad, may pinagaganap. Upang doon mapagnilayan nyo ang marapat. Isang halimbawa, ang ina ni Constancia. Dahil mabubuhay pa siya, wala siyang gamot na nilago. Subalit kapag ito'y mamamatay na, saan mang espesyalista dalhin, hindi na siya mabubuhay. Yan ang itaga nyo, mga mahal ko, sa isip nyo. Kaya nga't pinagtibay ko si Constancia. Pinatibay ko rin kanyang ina. Upang mapatotohanan ng salita'y walang pagkabula sa mga totoo at tumatanggap. Hindi para ipahamak, kundi para makasadya. Mahal na mahal ko kayo. Tao, ba't itong nakaupo nito sa dalawang paa, ba't di nabuhay? Hindi bagat galing yan sa ospital? Nakikita ninyo ang gawa ng kapwa nyo? Bakit di nyo makita ang katotohanan ko? Magpaparatang kayo kahit kanino, ngunit di nyo maparatangan ang katotohanan ko. Tao, panahon na ng magising kayo, sapagkat kung lahat ng aral ay babakliin at gagawing liko, walang tatama sa mundong ito. Kaya't pinatapang ko ang babaeng maliit, pandakan sukat, upang may siwalat ko ang marapat. Ang may pandinig ay makarinig, ang tumanggap ay marapat. Subalit ang naglaho sa isip at diwa at naging palalo, bahala ang takda. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Di ganang masasambit niya ito kung pagkatao siya, kaya't bigla kong pinatapang upang marinig ninyo, upang kung papaano masilayan nyo ito, mamulat kayo tao sa totoong totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, nais nyong mga buhay, ayaw nyong gawin ang ikabubuhay. Na tama't tumpak na ama ang magbibigay. Nais nyong sumigla, ayaw nyong gawin ang tama't marapat. Mga sinungaling, salita ng salitang di pawang katotohanan, pagpapayabang sa nilalang, pagpapatotoo sa kapwa, ngunit hindi naman tama. Tao, may takda ang lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Yamang naituran mo aking ama, hatsa karabali yena, heleya hahatada, netaya karaba yena, hedeleya hoho yakama, chadarama yena, neheleya danam, chakaramanaya. Ang marapat sa kanila, tanging ikaw ang saksi sa sinambi ng bibig ng iyong ginamit upang may datal, may luwal ang marapat. Tatalikdan ka ba ng kapwa mo at iiwanan ka kung kapwa totoo kayo? Yan ang patotoo, mga mahal ko. Hindi ka tatalikuran ng kapwa mo totoo. Ang tatalikod sa iyo hindi totoo. Sapagkat kung totoo kayo kapwa, dapat nagkaisa at nagkasundo kayo. Nililigaw nyo ang istorya. Suriin nyo ang wika ko. Pawang katotohanan. Huwag kayong magpalikwad-likwad parang bulate. Huwag kayong parang asong ulol na nagsasabi ng subat sa buhay nyo. Kapag dumating ang mamamatay ng asong ulol, gaano man siya katapang, mamamatay din siya. Tao, katotohanan ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. O aking ama, maliwanag mong tinuran, bubuksan mo yung kaharian at kalangitan mo'y papasukin ng nilalang na sa'yo ay naging ganap at lubos at ang espiritu mo ang tinanggap.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mahal ko, di man mapagaling ang katawang lupa mo, tandaan mo kung makikinig ka, may gumaling sa iyo. Kaya anuman ang taglay mo at hirap ng palagay mo, etong sasambihin ko sa iyo. Sa takda mo, pipikit na lamang ang mata mo. Kinatatakutan mo bang mamatay ka? Kung magkagayon, habang may hininga ka, hanapin mo ang liwanag na siyang magtatawid sa iyo sa dako roon. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hamakin man kayo ng kapwa nyo. Kung ang hahamak sa inyo'y kapwa nyo tao, ang paghatol ng Ama, siyang hintayin ninyo. Hatsa karamaleyahan, no karamanayahan, no karamanayahan. Buhay ba ang Ama? Kung buhay ang inyong pananaw at paniniwala, maliwanag niyong narinig ang mabuting balita sa nakaraang mga ilang araw. Ang palakol na mabigat na nabagsak sa tubig ay napalutang napaibabaw. Anong mabigat niyong dala-dala na hindi mapapaibabaw at mapapaahon ng Ama? Kaya kung totoo kayo, mararamdaman niyo, makakamtan ito. Sabayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Yaan ang malaking kaibahan ng damdamin at pag-iisip ng Ama sa inyo tao. Hindi balisaw-saw, hindi malilimutin, hindi sinungaling, hindi na ngayon nagsalita, bukas ay di alam. Taon man ang binilang, tanda niya pa rin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano baga sa akin kung ilan lamang ang bilang nyo at di libo-libot laksa-laksa kayo? Kung ilan ang bilang nyo'y sa akin naman totoo. Kaysa libo-libong laksa bilang nyo'y wala kayo kahit isa sa akin. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal ko kayo. Si Kunching walang magagawa sa inyo bilang Konstansya ang kabuuang pangalan niya. Subalit di nyo man nasisilayan ako, may matutupad sa buhay nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, wala ngang makadama, maliban ang Espiritu mong nakatahan sa kanila. At mapalad ang nakiisa at tumanggap na totoo, nawawaan nila kung anong nasa. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang magaganap dito sa mundo, yaong ang nagpapalagay nila, akala nila'y kumikita at maganda at gumaganda. Ngunit di nila mapapatid, isang araw sila'y wala na. Sumainyong kapayapaan. Ang inimpok at inimbak, iniwan lang pala. Pati pinaglaanan, di nagamit nito. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kung mababatid nyo lamang ang bawat araw na nagaganap sa buong daigdigan, mapapatotohanan yung tinuturan ko iyaon lamang nasisilayan. Subalit ang kapwa nyo nilalang na nakatindig sa harapan, wala siyang kabatiran. Mahal ko kayo. Sulong taong matalino,
Nakathaba ng isip mo ang mga sinambit ko. Gaano katotoo at katalino si Constancia kung ang mga inisip niyang yaon at dinatal sa inyo at binahagi, siya ang pinagmulan. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nang panahon ni Zacarias, nagsalita siya mula sa Espiritu na sinambit niya bilang hula na magaganap sa mundo. Subalit nang dahil totoong mula ang pinagmulan ay sa mula pa sa pinagmumula ng kaganapan na silayan sa lupa. Inyong pakinggan mula kay Lucas. Napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang amang si Zacarias at humula ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagaan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang mga banal na tipan. Yan ang sampang binitawan niya sa ating ama, si Abraham. Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo bubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon, mga daraan ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtas, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw ng magpakilala. Ba't tumira sa ilang si Juan Bautista? Inilayo ng Ama sa mga katauhan na sa kapuspusan ng Espiritu ay niluwal at naituran. Kaya nga, isa ka bang propeta? O propeta kang huwad? Isa ka bang tamad o ika'y masipag? Isa ka bang totoo at hindi? Walang tanging nakababati ang nagbigay buhay. Kaya hindi kailangan dayain ng tao ang kapwa niya, lalong hindi dapat dayain ang sarili niya. Sapagkat sambitin man niya ang pawang nakakatuwa sa harapan ng kapwa niya, ngunit sa may di katuwa-tuwa siya, siya pa rin ang magtatakda ng kanyang parusa. Subalit magalit man ang lahat ng kaharap niya, kung ang totoo at tama ang sinambit niya, ang Ama magdaratal ng kaganapan sa sanlibutan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya't
kung papaano binigkas ni Isaias ang itinuran din sa kanya sa panahon na yaon nang wala pa si Juan. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malayong lugar. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya ipaglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudlak. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako'y nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may, itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ipinanganak ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y balik sa bayan ng Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ni Yahweh sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Pawang katotohanan, sa panahon ngayon, hindi man kinilala ang ibinabang ginawang hari at tagapagligtas ng panahong nabuhay sa sanlibutan bilang katauhan. Sa buong mundo ngayon, kinikilala ang salita ng nagbahagi at binigay na matay man sa lupa. Jesus na di kilalang lubos ng maraming tao. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanang, sapagkat batid ang pangalan, sa puso'y wala naman, nakatarak, nakatitrik, salita mainam. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, buhay nga ba ang Ama? Tunay nga po bang buhay siya? Mapalad ka, anak, na sa pamamagitan ng pagsuko mo'y hiningi mo sa kanya ang patnubay niya. Hindi man ora-orada pagdakay tagumpay ka na, subalit wag susuko ka, daratalang tagumpay sa iyong buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, pagtibayin mo ang iyong katotohanan na nakamtan, at huwag mong kaliligtaan ang sa iyo naramdaman at natutunan. Mapapatotohanan ng Ama sa iyo ang kanyang patnubay ay di nawawalay. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ay, Ama, buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? May pagkakataon na paggising mo parang gusto mo pang matulog. Ngunit dito pinakikita ng Ama ang kapuspusan ng Espiritu sa iyo. Napipikit man ang iyong mata, ginigising niya ang diwa mo, sinisidlan ka ng mga aral at salita niya. At kapag tumalima ka, mabubuksan ka ng totoo at magtutuloy-tuloy na pangungusap sa iyo. Mga mahal, kaya't ang karampot na nakabukas, ipabukas niyo pa sa kanya. At tutuloy-tuloy ang mga aral niyang magbibigay liwanag sa buhay niyo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang gagamba kapag nagsasapot, gumagalaw-galaw siya. Ngunit kapag tapos na ang pagsasapot niya, tulog siya. Ang Ama, natapos niya man ang ginawa niya sa maghapon, di pa rin siya natutulog sa magdamag. Kaya't
Hindi siya katulad ng mga nilikha niyang may antok na mararamdaman. Kaya't lagi siyang mulat sa katotohanan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang gagamba kapag nagsapot siya at kinuha, tangay lahat ng ginawa niyang sapot. Wasak lahat. Kaya't ang taong nagpundasyon ng kanyang sarili, kapag kinuha ng Ama, tibag lahat siya. Subalit ang pinundasyon niya at totoong kanya, pinagtitibay, patitibayin niya lahat ng totoo. Kaya ito ang patotoo niya, ang sumasa kanya na patitibay kalooban nila. Tao, sumain niyo ang kapayapaan. Kung humihina na kayo, humingi kayo ng lakas at siya'y wala sa inyo. Tawagin niyo at bibigay niya at daratal ito. Yun ang patutong hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya patay. Kung tapat kang nilalang, kakamtin mo iyong kahilingan. Mahal na mahal ko kayo. Huwag ka lamang hihiling na malabis, sapagkat hindi na yan tama. Sapagkat ang ayaw niya sa lahat, ang malabis na anak. Sapagkat ang kalabisan, kinakalos, inaawas. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ngunit at pasubali, walang kulang at walang laman na hindi niya sisidlan at mapapaapaw. Kaya nga, ikaw ba'y totoo at tapat sa kanya? Pagtiwalaan mo sa magagawa niya. Kaya't huwag kang matigib ng luha ang mata. Ang kawalan mo'y kapunuan niya. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Kung kinamtan mo, tinanggap ang salita niya, mananahan ito't sasarado mo sa isip mo. Kahit na sino pang mangusap at sa iyo'y pakinggan mo, mangingibabaw pa rin ang natutunan mo. Kaya't di mo kailangang burahin at ipalit ang salita ng kapwa mo para lamang huminat dupo mo, katawang lupa mo. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Ang may pangunawa, natigib ng galang, natigib ng sigla. Sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat walang sumasa Ama na ngayon ay oo, mamaya'y hindi siya. Kundi lahat ng sumakanya, walang oras, oo siya. Sapagkat alam niya, siyang sinusundan at sinunod niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Ikaw lamang ang magbabadya ng magiging marapat at kung sinong tapat. Subalit maliban sa iyo, wala nang makahahatol pa. Kaya't itakda mo, Ama ko, ang dapat at marapat na kanilang matanggap sa kanilang katapatan. Sila'y mga galak at ang mga huwad, ibagsak mong lahat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ganang pagkatao, di mananalangin ang gayon na narinig nyo. Ganang di nyo nakita ang nanalangit dumulong, sa kaniig niyang di nyo nakikita, nasambit ang para sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat may kausap kayo na nakikita nyo. Ngunit may kinakausap kayong di nyo makikita. Di nyo man nakita, tapat naman ang puso nyo, narinig niya kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't mararamdaman nyo sa sarili nyo kung pinakinggan kayo. At kung hindi, narinig ang dinaing nyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nek karameneyahanam,
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung nababatid mong di ka pa pinakikinggan, sikapin mong magpakatotoo, baka ika'y kahabagan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang paghahari, mapuspos kayo ng liwanag. Siopaw, may laman sa loob. Pinaalsa ng libadura. Huwag kayong tulad ng siopaw. Puti ang labas, marumi ang loob sa kulay niya. Kundi matulad kayo sa bulak, hanggang kaloob-looban, wakwakin mo at himayin mo, maputi pa rin at malambot. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang gulok sa una ay hindi matalim kung makapal pa. Subalit habang hinahasa, numinipis man patalim ng patalim. Tao, linghaga ko'y mawawaan nyo, suriin nyo kung ano ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nakikiusap ang tao, kumakausap sa tao, subalit ayaw naman makipagtotoo. Tinutulad nilang lahat ang kapwa nila tao sa mga albularyo at bularya. Para ituran ko sa inyo, walang albularya sa dakong ito. Kaya't sumayin nyo ang kapayapaan nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong doon, tungo dito, pinagkukumparahan kapwa-tao. Subalit ang Ama'y di nyo may papantay kahit kanino. Yan ang bawang katotohanang tuturan ko. Kaya't di nyo masasabing kapantay niya ang ganito, kundi nag-iisa kahit saan dako. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Suriin nyo, linuwal ko, salita ko'y pagnilayan. Kung may pagbatid kayo, nabatid nyo nga ito. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tumagaktak ba ang luha sa iyong mata? Subalit nakilala mo yung Ama?
ipaparam niya't aampatin, sisidlan ka ng kagalakan. Ikaw ba'y lumayo at naligaw? Ngunit hinanap mo siyang tuwiran. Kukup-kupin ka't sisidlan ng lakas upang ika'y magbagong buhay. Ikaw ba'y nagmamatigas at maraming katwiran? Huwag mong yang gawin, di mo batid ang iyong buhay, sapagkat di mo batid ang iyong kasasapitan kung ikaw ay hanggang kailan. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, at taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay mayroong kaganapan na mainam. Talikdan nyo ang kalikuan, iwanan nyo ang kasalanan. Limutin nyo mga kamalian, itatama kayo sa tamang daan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, malubos ang kagalakan. Kung ang Ama ang sa isip, siya ang sa inyong puso, nang madaramang totoo, hindi kung ano ito. Yan ang pawang katotohanan kapag ikaw ay nasa Ama. Di nalilito ang isipan, patuloy na ikaw ay diretso. Pananalig mo'y bubuhayin niya, pananampalataya magaganap sa'yo. Yan ang pawang katotohanan. O taong bingi, makarinig ka. O tao, mahal ko kayo, katotohanan tinuturan ko. Walang buhay na patotoo na siya'y bumaba dito sa mundo. Na taong tulad nyo at katulad ng gawa nyo, kundi ang Espiritu na mula sa Ama. Kaya't kung totoo nga kayo, pananaligan nyo Espiritu niya, taong may buhay kayo. Di nyo batid ang totoo kung di tuturo sa inyo lahat ng tama at tumpak. Siyang isa nyo'y gagawad. Hindi kayo turuan kailanman na kayo'y maliligaw, mapapahamak lang. Ituturo sa inyo'y patamang daan nang matuwid nyo inyong mga kamalian. O tao, mahal ko kayo, katotohanan tinuturan ko. Walang baling magtawa kayo, masambit ko ang totoo. Walang kahatol, huhusga sa inyo, kahit na sino pang papatay sa inyo, na ngayon din ay ililigtas kayo, kundi ang Ama na buhay sa inyo. Taong mga minamahal ko, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Anong aral na napakinggan? Kung tama at tumpak, tama nga ang narinig. Kung narinig mo, iba sa wika, hindi ka totoong anak na mapagpaimbabaw. Pawang katotohanan sa aking tinuran. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Buhay nga ba ang Ama? Oh, dahil buhay ang Diyos, halika, pamigay nyo na itong siopaw. Noon po hindi ako kumakain ng siopaw kasi sabi nila pusa ang laman. Nung ako ay nagkaisip, masarap pala ako pusa, hindi kainin ko. Pero hindi po pala. Huwag kayong maniwalang pusa. Opo. Ay, Wag mo ako inaatak, baka bumagsak ka dyan, ito mong bako. Sige. Alam niyo po, yung pagsasabi ng I love you dito nagmumula yun Hindi dapat dito. Kaya, pag dito, nararamdaman. Nararamdaman ba? Pag dito, pero pag dito, nararamdaman ba? Hindi, naririnig lang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Tandaan po ninyo, kapag yung nagsasabi sa inyo ng I love you, dito nagmula, nararamdaman. Kapag yung nagsasabi sa inyo, dito nagmula, narinig lang. Alam niyo po ba ibig sabihin doon? Tama po kayo. Talagang totoo yan. Kaya, ang sabi ng Ama, mahal na mahal ko kayo. Saan nagmula yon? Sa kanyang puso na inugnay sa inyo. Kaya pag hindi mo yun naramdaman, bakal bote ka. Buhay ba ang Ama? Kaya bakit bakal bote ka? Bakal ang puso mo, boteng nadudurog. Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Namnamin nyo po yan, panaligan nyo na ito ay maging kalusugan, kalakasan ninyo. Magdulot sa inyo ng kumusta ka na, anak? Alam ko, kaya nga kinumusta kita. Ikaw ba ay nagtitiwala na may Diyos? Baka katulad ka rin ng mga nakasakay sa wheelchair na yan ng opo, nang magsilakad, wala na sa opo. Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo na walang pinagkaiba sa opo, upuan, nang tumindig, umalis na sa dambana. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Subalit, hindi kayo tinanong ni Kunching, di kayo sinita ni Kunching, walang sinabi si Kunching, kundi lahat ng lumisan, wala siyang pakialam. Ngunit ako, batid kong lahat kung sino ang mga iyan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tumayo ka nga. Sulo. Sadyang di ka pa makatatayo, anak. Wala ka pang kalahating araw dito. Sumayin nyo ang kapayapaan, katotohanan, subalit, saksi kayo na nakakakita sa Kanya. Kung tapat ang puso mo, lalakad ka na ko. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat di ka na-stroke. Tama ba? Hindi ka na-stroke. Yan ang patotoo ko sa inyo. Hindi lahat ng hindi nakakalakad ay na-stroke. Pagharian kayo. Tao, sumayin nyo ang kapayapaan. Ginagawa niyong bulaan ang kapwa niyo totoo. Ang mga bulaan, di nyo paratangan dahil kakampi nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tandaan nyo, tao, ang totoo ay sa akin at ang huwad ay di akin. Mapapatotohanan ang katapat at katotohanan sa takdang panahon.
Alam kong may magagawa ang Ama. Huwag kang hahakbang, di kita pinahahakbang. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, talikdan ang nauna, at ngayon ay magbagong buhay ka. Alam kong di ringgin niya ang wika ko, kung ikaw ay kaisa ko o mahal ko. Tandaan mo ito, mga pinigas ko, walang nakarinig maliban siya. May nakarinig mang mga tenga, higit ang di nyo nakikita. O aking Ama, ikaw ay narito, nasisilayan mo sila. O Ama ko, etong anak mo, pinagkakatiwala ko siya sa'yo. Ugat at lamad niya, manalaytay ang ugat niya, na may tubig at dugong mga bara. O Ama ako, ikaw ang totoo, lumikha ng buhay niya. Ikaw ay magtibay, makakamtan, kung anong marapat na aking alay. Upo ka. O Ama ko, kay buti mo. O Ama ko, ng mundo. O Ama, na di nila nakikita. Naglalakbay, hinahawi mo ang mundo. O aking Ama, nasilayan mo ang lahat ng iyong mga anak. O aking Ama, batid mong lahat, walang sayo'y nakaligta. O Ama ko, pinakilala, tanging ikaw at ako nakabatid, na kung paano lumukob sa tao, di na silayan ang kanilang mga mata. Tulad lamang ng hangin, lagyan man ang screen na tawag ng nilalang. Susuot at susuot ito, lalampas sa bakod na nilagay. Tulad ng hangin na nadarama sa balat, ang espiritu mo'y nadarama sa kalooban, sa isip damdamin, sa taong tatanggap. Tunay na ikaw ang siyang ganap na mangingibabaw. O Ama ako, ikaw lang ang sa aking marapat. Sa babaeng ito'y inilaga, gawin mong tunay na matatag. Nekarameneyahana, 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 etcha karamaya, haleya karama. Buhay ba ang Ama? Tumayo ka nga. Tumayo ka uli.
Sige, tayo. Sapagkat nagmumula sa spinal mo, umiipit sa mga tuhod mo, kaya hindi ka makadiretsyong sulong. Pag nagluwag yan, yan. Sige, laban.
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Yamang naganap na Ama ko, ang tuwirang layong nasa mo. Ang bawat kaganapan sa mundong ito ay di malilirip ng tao. Kaya't tatupad mo ang higit na kagagalak ng anak mong nagdurusa sa oras na ito. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tayo na, mga minamahal. Ang Diyos ay buhay, dakilang walang kapantay, manalig at magtibay, kayo'y kanyang di pababayaan. Kumusta ka na? Kumusta? Kung nakinig ka lang, sana hindi ka nagkaganyan. Ganyan lang talaga, kailangan may mapakita at mapatotohanan. Mabuhay nga po ba ang Diyos? Tayo na po, at kayong lahat, sa Kanya manalig, sa Kanya magtiwala, ako po'y wala sa inyong magagawa. Sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pag-asa, mapuspos ng liwanag, kamti ng kapayapaan, kasiyahan ng kalooban, upang ang patuloy na pagtitiwala at pananalig sa Ama, mapuspos ninyong magawa sapagkat ito